Ang aring sa kayo lahat ay nagkakasay magpaularan. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, Ginoong Kainde. Sa taon na magsiko ay pagsilip sa ilalim ng mga masulang. So may mga lumipan pa dito sa ating klase. Meron po, marami. Marami. Bago tayo magsimula ay may mga tutuloy tayo na dapat sundin sa ating silikaran. So, bago nyo basahin mga tutuloy natin. Susumbong ng matuwid, makinig sa guro, itaas ang kanang kamay pag may tanong o sasagot, makikatulungan sa grupo lalo na sa pagkakawain. Naintindihan niyo ba? Oo! Aasahan ko kayo sa inyo. Oo! At ngayon, bago tayo magsimula ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik aral. So sino dito nakakalala? Tinalakan natin noong nakaraang linggo. Yes, pinagaling siya. Ang tinalakay natin nung nakaraan ay ang mga katangian ng pagkatao. Halimbawa na lamang ay ang pagmamalasakit sa kapwa o paggawa ng takot. Tama. Tinalakan natin noong nakaraang linggo ay ang katangian ng pagkatao. Which is pagmamalasakit at paggawa ng tama. At ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. At ang gawain na ito ay namagat Ikawan, team. So makinig ka lahat. Ang iyong gagawin ay, si Sarah, ay may tatlong katangian ng sinuno. So ang gagawin nyo, pipili kayo ng isa. Susulat nyo sa atin nyo. Kumuha mo yung papel, sulat ang inyong nakitin ang saan sa tingin nyo ang pinaka-importante. Kahit saan kami. Tapos ay susulat niyo kung bakit ito. Naintindihan niyo ba? So, ibigyan ko kayo doon. At yung minuto pa. Okay na. Pimili lang po, sir. Bakit kaya kung kita man? Kahit anong papel lang, kahit anong papel lang. Kung hindi lang kayo isa, tapos sulat na din kung bakit ito pinili. Kung sa stage yun, pinaka-importante na pagkalian ng Isa lang po. Sir,
Pero pag next to sa Tapos na ba? Oo, ano po. Cool. Nakapili na ba kayo? Basta po! So, sino dito ang pumili ng katapatan? Sino pumili ng katapatan? So, pinipiling siya, maripan ko kayo. So, bakit mo pinili ang katapatan? Kasi po sir, pinili ko po ang katapatan dahil sa ang pagiging isang leader po ay kailangan po ng ganitong katangian. Dahil kung isa kang leader, kailangan mo. Tama. So, bilang isang leader ay dapat tayo sa ating tungkulin, no? Yan ako. Dapat gawin natin. So, sino naman dito ang pumili ng kasikatan? Wala. So, tama, dahil ang kasikatan na hindi, ang tunay na leader ay hindi dapat ang magiging sikat ang tungkulin. So, kaka ng pagiging isang leader. So, sino naman dito ang pumili ng responsibilidad? Yes, you know, Jay. Bakit pumili ng responsibilidad? Bakit pinili ko po ako ang responsibilidad? Dahil isang tao, meron tayo kanya-kanyang responsibilidad sa buhay at kailangan natin itong gampanan nang matiwasay upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama. Magaling. At ngayon, batay sa ating gawain, ay may idea na ba kayo kung anong tatalakay natin ngayong umaga? Wala po. Ay, ang pagiging Yes, binibining ang yes. para lang po sa akin, pamagat or kung sino yung pamagat na inyong tatalakayin ngayon ay patungkol sa iba't ibang uri ng isang leader or leader. So tama. Ang tatalakayin natin ngayon ay pinamagatang. Pakibasa? Bilang gabay sa pagpili ng mga mabuting pinuno ng komunidad at ng bayan. So tatalakayin natin ngayon, mamimiyag bilang gabay sa pagpili ng mga mabuting pinuno ng komunidad at ng bayan. So, maaari niyo bang basahin ang mga kasalanan pagkatotoo layunin ng ating aralin ngayong araw? Natutukoy ang mga kailangan ng mabuting pinuno at mabuting tagasunod na natutunan sa pamilya. Nasusuri ang mga asosasyon para magalabayan ng pamilya ang mga pagpili ng pinuno. Nagpapakita at papalagas sa payo ng pamilya sa pagpili at pagsuporta sa mabuting pinuno. At ngayon ay magkakaroon na tayo ng aming bagong gawain. At ang gawain na ito ay pinamagatang word loud. So, ano to? Hati yan ang klase sa tatlong pangkat. At ang bawat pangkat ay magkakaroon ng leader. Ang bawat pangkat ay pipili isang salita para sa leader at isang salita sa kanasunod. Pagkatapos ay magbibigay ng paliwanag sa napiling mga salita. Ang lahat ng miyembro ay magtutulungan sa pagpili ng mga salita na nababagay sa isang leader o tagasunod. Pagkatapos, ipili ng bawat pangkat ng isang tagalakan na magpapakita na dala ng piling mga salita sa klase. So, kating ko ay sa tatlong buko at magsisimula tayo sa pagbilang dito sa isa, dalawa, tatlong. Isa, Isa! Isa, tatlo, dalawa, isa, dalawa. So, ang unang pangkat ay dito,
Ikalawang pagkaklibo, ang ikatlong pagkat naman ay sa ikon. So, ganito, ikaw ba? So, narito naman ang mga so, tayo na yung next na dapat sundin. Pero, ay naman, tayo dito, Hindi ka ba si Roy? Sorry. Pagbuwan, pag-start, isip ko na dalawang pagkat. Di ba ba? Kaya kami bigyan na yun. Baka? At susunatan ninyo. So, naintindihan nyo ba? So, bibigyan mo kayo ng 5 minuto upang gawin ang gawain. Guys, magkatabi. Ayaw na lang sila. Masa Roy? Masa? Ang word cloud ay naglalaro ng Ang gagawin niya, pili kayo na ang mga salita na nangyayos sa leader at tagasunod. Yung mga salita na sa leader at tagasunod. At bibigyan ng paliwanag. Connected sa Mga katangian po ng isang leader. Oo. Isang salita sa leader at isang salita sa tagasunod. Mabuting leader, CEO sa mga Ang bawat Isang salita lang, tapos bigyan niyo ng paliwanag. Bigyan niyo ng paliwanag. Ay, gusto mag-explain. honest, matapat. Matapat. Balihon. Dahil, katabihan yan. Mga salita na nababagay o connected sa salitang leader at tagasunod. Kasi papaliwanag niyo. Masipag. Pulo to, fresh puti. Pulo to, Isa lang yan. Isang salita. Masipag. Paliwanag. Magaling. Suwapan. If na lang. Magaling. Isang salita lang ha? Isang salita sa leader at isang salita sa tagasunod. Pwede po bang lagyan namin ng explanation bakit yun ang napili po Oo, namin? subutin mo. Tagapagsunod sa pwede ang sa baba. Tuloy, tulong ako. Tagasunod ang kwan? Saan daw pagsunod? Isang salita sa leader at isang salita sa tagasunod. Stay ka mo. Bakit tatlo yung ginawa niyong salita? Isang salita, alam ba yun? Tapos bibigyan niyo ng paliwanag. ng kagrupo ko. Bibigyan niyo ng paliwanag. Maaari bang lumipat? Isang salita lang ka din. Isang salita? Salita, tapos bawal tapat. Balik na naman. Wala. Ball na sa Mga tagpol din. Wala din. Ang sa leader na ito na. Dapat. Ready, one? Isa lang salita. Tapos ang tagasunod. So, ang unang grupo magkatapos ay may plus 20 points.
Ako mo explain? Oo. Ikaw dapat ka? Amo na yun, Jim. Pero kung nakakali para magsulong. Gusto po sa'yo. Gusto din ko ba? Tapos na ba? Tapos na po kami. Okay. Group 2. Ayaw ko sa Group 3. Wala, nilalo ka na. Ako, yung leader na yung sabli. Tayo ang item. Leader. Ay, English. Ay, just said, wala na, dito sa corner. Wala ka. Ikaw mga dumakabok ka lang. Sir, maaari bang lumipat ng GoPro? Taga-sunod ka kita, sir. Taga-sunod. Ay, hindi ka rin ba? One more day. Taga, tapos dash. Ano? 1 minute left. Walang minuto na lang titira. Tay, abrak na namin. Pero wala. Hindi na mapatag ka namin na dito sa'yo. Obol, let's sir. Sandali natin, sir. Malapit na. Meron pa kasi yung RPRP si Jimmy. Group 1. Ito, group keeper. Ito, Mga Zeus! Sa junior ang mag-explain ka namin eh. Wala. Sumayan. Wala ka rin. Wala sila. Uy, ginuupo. Time consuming in yung group. Sorry? What kind of spelling? Gamitin ako, Gia. Para yung video. Pwede kayo din magdudulo. Hi, sir. Sa'yo ko. Group 1. Bakit ito? Present namin yung gawa. Group 1 daw. Responsably. Tagalog, di ba? Tungahi. Pagaw. Responsably. Huwag mo siya magbasa, Jim. Responsably. Magandang umaga sa lahat. Ang napili namin isang salita na natutungkol sa isang leader ay mabuti. Ang isang leader ay dapat mabuting tao upang may maayos na gabay ng pamamahala sa isang grupo. At ang isang tagasunod naman ay tapat. Ang isang tagasunod ay dapat tapat upang sa gayon
Magdakbanan nito ang mga adhikain. Yun lang. Okay. Bigyan natin ng grupo ng 5 milyong clap. 2 million, 3 million, 4 million, 5 billion. So, dalawang tangkat. Dalawang tangkat. Magandang umaga sa lahat. At Magandang napili katangian ng isang leader ay responsable. Bilang isang leader, nararapat lamang nagampanan ng kanyang tungkulin ng maayos. At sa tagasunod naman ay tapat. Bilang isang tagasunod, dapat ugaliing maging tapat sa namumuno upang magkaroon ng mabuting ugnayan at tularan. Bigyan natin ng grupo ng nice clap. Alam niyo ba ang nice clap? Hindi po! So nice na tayo. 1, 2, N-I-C-E, N-I-C-E, nice, 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 nice. So kayo naman, 1, 2, 3, go! Kayo naman ang ganito. Pangkat. Ang dami naman, para sa isang leader, kailangan siya ay isang responsable. Kaya ay what? Ang isang leader na responsable ay kayang gampanan ang kanyang mga kinakailangan na magampanan sa isang pamayanan. Sa tagasunod naman ay ang pagiging aktibo. Dahil kapag tayo ay aktibo at sumusunod sa mga kautosan o pamantayan sa ating pamayanan, ay magkakaroon tayo ng mahusay at ma-flourish na community. Bigyan natin ngayon ng tangkat ng 5 bagsak. Magaling. At ngayon, ay may mga katanungan tayo. So, pakibasa. Paano naiiba ang mga katangian ng isang epektibong leader sa isang mahusay na tagasunod? So, ginoong si Viola. Mali mo bang sagutan? Para sa akin, naiiba ang katangian ng isang epektibong leader sa isang mahusay na tagasunod sapagkat nasa leader ang pinaka punod-dulo o ang ulo ng isang grupo. Kapag mahusay ang isang leader, magkakaroon ito ng mas mahusay na gawain. While habang naman sa isang mahusay na tagasunod, naiiba siya sapagkat ang tagasunod ay nag-aantay o nakikinig lamang sa kung ano ang ipapayo, ibibigay na utos ng isang leader. Tama. So, ang leader ay ang nagbibigay direksyon o nanunguna sa isang grupo. So, sila ang nagpapasya para sa pagbuti ng karamihan. At ang ang tagasunod ay mga tagasunod ay dapat marunong makinig at tumulong sa mga gawain upang makamit ang ayunin. So, pareho ang tagasunod at leader na importante upang makamit ang tagumpay ng isang grupo. So, pakibasa. Kung ikaw ay isang leader at ay miyembro ng grupo na hindi nakikipagtulungan, ano ang gagawin mo upang maipakita ang pagkakabay at mapanatili ang kooperasyon ng lahat? So, Ginoong Jade, kaya pinunta na dito. Kung ikaw ay isang leader at may member ng grupo na hindi nakikipagtulungan, ano ang gawin mo upang maipakita ang tamang gabay at mapanatili ang kooperasyon sa pangkat? Kailangan mo siyang kausapin ng mahinahon na kailangan siyang sumunod kung ano man ang malituntunin sa inyong grupo upang magkaroon ng magandang output o performance sa grupo. Yun lang. So, tama. Pag may member tayo na hindi natin pagtulungan, ay kailangan natin silang kausapin kung ano ang dahilan. At bigyan natin sila ng gabay at ikayatin na mag-isa sa grupo upang mapanatili ang pagkakaisa ng ating grupo. So, everyone, basa?
Sa tingin mo, alin sa mga katangian ng leader at kasunod ang pinakamahalaga para sa bahay sa grupo? So, pinipili ko, yes? Para po sa akin, lahat naman ng katangian ay alaga or importante. Ngunit, merong isang nangibabaw ang pagiging responsable. Sapagkat, bilang isang leader, dapat na maging responsable ka sa lahat ng bagay, lalo na sa mga gawain dahil yun ang isa sa inyong ulit bilang isang leader sa magkaroon ng iwasay ng kalungkayan na Tama si Binibini ko, yes. So, isa rin sa katangian ng leader at tagasunod ay ang kooperasyon o pagtutulungan. Dahil kapag nagtutulungan ng leader at tagasunod at responsable ang lahat ay magiging madali ang kanilang layunin ng kanilang grupo. At ngayon ay tatalakayin na natin ang pamilya bilang gabay sa pagpili ng mga mabuting pinuno ng pamilya at bayan. So may tatlong uri ng pagmuno. Maaari niyo basahin? Ang isang leader ay hindi lamang nag-uutos. Siya ay nagpapasya para sa ikabubuti ng lahat. Sangayon ba kayo? Tama. Ang isang leader ay hindi lamang nag-uutos o nagpapasya kung anong gusto niya o para sa sariling interest niya. So dapat ang isang mabuting leader ay nagpapasya para sa ikabubuti ng lahat. So ano nga ba ang tatlong uri ng pamumuno? So ang una ay inspirational o servant leader. Namumuno sa pamamagitan ng paglilingkod at pagiging modelo. So ito ang katangian ng leader na inuuna ang paglilingkod at kapangyarihan. So nagsisilbi siya mabuting halimbawa sa kanyang mga miyembro upang gumawa ng tama. So sa ganitong paraan ay mahihikayat niya ang kanyang mga miyembro na gumawa tama at maging ano ang kanilang grupo. So at ang ikalawa naman ay transformational. So maaari mo basahin ang transformational? So ang transformational naman ay ito yung leader na hihikayat sa pagbabago at pagtundan ng grupo. So hinihikayat niya o tinutulungan niya ang kanyang mga miyembro na magluto at magtiwala sa kanilang sarili at hindi sa kanilang sarili at magkaroon ng kritikal na pag-iisip upang maabot ang kanilang buong potensyal bilang isang miyembro sa kanilang grupo. So, ito naman ay adaptibo. Maaaring mo basahin ang adaptibo? May mataas na emotional quotient. So, ang adaptibo naman ay isang leader na flexible o marunong mag-adapt sa iba't ibang klase ng sitwasyon. So, may mataas na emotional quotient. So, ibig sabihin ay marunong siyang naintindihan niya ang pakiramdam ng iba. So, sa ganitong paraan ay nakakagawa siya ng desisyon na tama sa iba't ibang klase ng hamon o pagbabago na kanilang natatanong bilang sa grupo. So, naintindihan niyo ba tatlong uri ng pamumuno? So, ano nga ba tatlong uri ng pamumuno? Inspirational, transformational, adaptivo. So, magaling. Ngayon, ang tagasunod. So, mali ko basahin ang tagasunod? Ang tagasunod ay may aktibong papel. Hindi sapat ang pagsunod lang. Kailangan ng